Talas natin, no? Isipin mo, hindi naman nagbabago ang aking birthday wish. Yung pa rin mula noon. O tama naman. Bakit? May nabago ba? Kasi mababago lang ang birthday wish mo kung napulpil. Eng! Di ba? Pag napulpil ang yung birthday wish nung itong taon 2021 at nabago ang yung birthday wish na fulfill, natural sa susunod na taon bago na naman. Hindi na babago, consistent. Yun pa rin ang wish ko. Yun pa rin ang wish ko kasi wala nang pagbabago. Tama mali? Get or no get? Diba? Talas natin, no? Walang pagbabago pero proud siyang sinabi yun. Pero huli ka, Balbon. Hindi naayon sa batas yung sinasabi ni Tito Soto, ni Senator Soto, yung Senate President na bago. Yan ang nga sinasabi ko, manipulasyon na to eh. Sa totoo lang, SOP na binibigyan ng Witness Protection Program ang isang whistleblower o isang nagpapayag ng isang sensitibong usapin o anomalya. Dapat yan ay bigyan talaga ng Witness Protection Program. Bigyan si Diskaya. Karapatan niya yun. Kasi very sensitive and delicate ang kanyang ipinahayag. At nanganganib ang kanyang buhay dahil mayroon siyang nabitawan na matataas na tao. Ngayon, ang dapat na maging mentality ni new Senate President Tito Soto ay pagmalasakitan din ang kontraktor na si Mrs. Diskaya. Kailangan proteksyonan yan kasi marami pang malalaman. Marami pang pwedeng masabi yan na impormasyon na nagmumula sa kanyang tunay na karanasan. Ang tanong ko nga bakit kailangan hindi bigyan? Sa dinami-dami ng mga previous back na pangyayari ng mga naging witness, kasi mangyayari niya parang magiging star witness na si contractor Diskaya dyan ngayon, pag naging star witness yan, kailangan talaga ma-under sa Witness Protection Program. Kaya karapatan ni Diskaya na magkaroon siya ng proteksyon sa kanyang sarili dahil sensitibo ang kanyang mga ipinahayag. Tignan nyo, kabago-bagong Senate President at yung nagre-request ay yung dating umahawak ng investigasyon na si Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Marcoleta. Siya ang umihiling dahil alam niya na mapanganib o nanganganib ang buhay ni Contractor Diskaya dahil sa pinayag niya during the investigation na ang may hawak pa o may posisyon pa sa Blue Ribbon ay si Senator Marcoleta. Kaya for sake of concern and protection, inire-request niya, bakit hindi mo pipirma? Trabaho mong pirmahan yun. Ano yung personalan? Nawawala na dyan yung real essence of investigation. Kahit kanino kayo magtanong, kailangan na ang isang nagpapayag na isang sensitibong testimonial ay dapat mong proteksyonan yan. Para maingatan mo yung mga information na ibinibigay niya at ibibigay pa. That is called preservation of information. It's unfair. Manipulation talaga itong nangyayari na to. Wala na tayong, hanggat maaari, ayoko na panoorin yan Kasi wala na real essence of result of this investigation. Wala na. Manipulasyon yan. Hindi kasi ang sinasabi kasi nila, ba't mo bibigyan yan? Kailangan ibalik muna niya yung mga ninakaw niya. At yun nga, ang sinasabi nila, kaya hindi unfair daw sa iba naman. Paano magiging unfair? Eto, di ba merong ninakaw din o hindi binalit na pondo si Risa yung Tibero sa PhilHealth? Yun ba na ibalik? Bakit nandiyan pa siya? Bakit walang investigasyon doon? Grabe naman kayo mamersonal. Bakit? Yung ginawa bang pagnanakaw ni Diskaya, mag-isa lang siya? Merong nasa likod ni Diskaya na matataas. Kaya dapat, proteksyonan nyo para hindi siya matakot na magpahayag. Matatakot magpahayag yan. Wala man lang siyang proteksyon. Normal yun, SOP yun. Standard Operation Procedure na merong under Witness Protection Program
Yung mga ganyan, yung mga nagsasalita, nagtetestimonya, nagpapahayag. Meron talaga yan. Bakit? Siya ba nagnakaw lang mag-isa yan? Ang dami na kinabang dyan, matataas pang tao. Pinipersonal nyo masyado. Huwag ganun, Tito Soto. Kabago-bago mo Senate President. Dapat pag malasakitan mo yung kinukuhanan nyo ng impormasyon para hindi matakot. Matatakot na ang magpahayag yan. Wala siyang proteksyon. Kayo naman, common sense lang yan. Patungkol doon, sir, ano yung opinion mo naman doon kay kasi kahapon nagkaroon ito ng matinding sagutan ng ating mga senador doon nga sa custody ni Engineer Rice, yung sinight in contempt nila sa Senado. Na which is pag nung umattend na siya doon sa Congress, hindi na siya doon binalik sa Senado. Ito yung kinapuputok ng damdamin ni Senador Bato. Bakit daw kinumpara niya pa nga si Colonel Grijaldo na kung, 'di ba, nung nakaraan kasi nung nagkaroon kasi ng hearing, sinabi ni Colonel Grijaldo kay Senador Bato na hindi na siya doon ibalik sa Congress. Pero ang sinabi ni Senador Bato, kailangan mo doon ka makulong kasi doon ka na cite in contempt. Kaya sabi niya, napaka-unfair na itong si Bryce dito na contempt tapos hindi ibabalik ng Congress. Anong opinion mo doon? Ang opinion ko dyan, manipulasyon pa rin. Manipulasyon, hindi na nila binalik dahil gusto na nila makontrol yan, si Bryce. Pangalawa, ang tanong ko, bakit mo dadalhin sa police custody? Police custody yan. Convicted ba yan? Criminal ba yan? Ang kanyang kaso is contempt of court. Contempt lang doon sa Senado. Kaya dapat doon siya ibalik. Wala pa siyang conviction sa crime. Under investigation pa lang yan. Kaya wala pang karapatan ang PNP na i-handle nila yan or i-receive nila yan. Dahil wala namang kaso yung criminal Napatunayan ba, na-convict ba yan, na criminal yan para tanggapin ang isang jail na ipasok doon? Masyado nyo naman yata binobobo mga tao. Dapat yan talaga, as per proper, dalhin uli sa Senado. Dahil itutuloy pa ang investigasyon. Hindi pa tapos ang investigasyon, kinokontrol nyo na. Yan ang sinasabi ko Nilagay nyo na si Soto sa Senate President. Nilagay nyo na tinanggal nyo si Marcoleta. Nilagay nyo si Ping Lacson. Manipulasyon na yan Kasi hindi nakikibo yung mga yun. Kalukuhan. Moro-moro na to. Dapat ibalik. Para sa akin, mali yung ginawa ng na yan. Ginawa nila na yan na hindi na ibinalik. Hindi pa tapos yung investigasyon. Kinontrol nyo na. Nilagay nyo na sa custody ng pulis. Hindi naman police matter yung problema ni Bryce Hindi yan police matter. Under investigation sa Senate, may hinahanap na pera. Kaya wala pang crime dyan, wala pang conviction. Bakit kailangan mong i-detain yan? Illegal detention yan. Sus, kayo naman. Ito sir, proceed muna tayo dito bago tayo dun sa pagpapalit ng kasi pinantanggal na lahat ng mga Duterte alay sa kanilang mga komite. Bago natin pag-usapan yon, dito muna tayo, may isisingit lang ako. Kakapasok lang kasi na balita na ito po, independent body na binuo ni BBM, ni President BBM, na iimbestigahan din ang mga flood control project ni past administration ni Pangulong Duterte. Ibinihagi ni Secretary Lucas Bersamin na maaari din maging parte ng investigasyon ng independent body na binuo ni Marcos Ferdinand Jr. ang mga flood control project sa ilalim ng ng Duterte administration. Anong opinion mo diyan? Parang nakapokus sa Duterte yung... Alam mo, Brad, yan talaga ang dumi ng politika, Isipin mo naman, ang problema umusbong dito sa term na ni BBM. Bakit ipi-previous back mo? Ipagpalagay natin, sige, previous back mo. Walang kinalaman si Pangulong Duterte sa anomalya dahil si Pangulong Duterte 4 years ago, inihayag niya na yan na meron talaga mga anomalya ang DPWH. Pinahayag niya yan talaga na merong mga ghost project, flood control problem, meron talaga. At kinontrol niya yun. Hindi niya pinahintulutan, inigpitan niya. Kahit hindi naman kay Duterte, nung sinauna pa, iimbestigahan talaga yan, marami. Pero yung mga yon hindi na problema sa ngayon. Ang hinahanap natin ngayon, yung pondo
na nawawala na hindi nagamit na sinasabi ni BBM na 5,500 flood control project finish at marami pang kasunod. Siya mismo nagsabi nun, di ba, na merong 5,500 na natatapos na flood control project ng DPWH. Yun ang iniimbestigahan natin eh. Wala tayong pakialam dun sa ano kasi wala namang issue nung panahon ni Pangulong Duterte. Bagkus ibinisto nga ni Pangulong Duterte yan kaya nga nagkaroon ng mahigpit na requirement sa mga project ng DPWH during the term of President Duterte. Bakit ngayon biniblame nyo pati yung sabungero, the missing sabungero, kay Duterte, pati pa naman niya kay Duterte, nakakulong na o, kinulong nyo na sa taig, illegal arrest, illegal kidnapping. Ang dami yung binapayulit na na batas dahil lang sa pamumulitika. At saka bakit kailangan gumawa ng independent panel? Ano pa yung pag-iimbestiga dito na pinagsasayangan nyo ng panahon at pondo? Anak ng kwak-kwak naman kayo napakasakit nyo sa bangs. Hindi tama yan. Independent panel. Sino may control? Kayo rin. O di inilis nyo investigasyon. Putang ina. Kapagmura ka sa ano na yan. Okay. Isingit lang natin to kasi kahapon sir, bali naging maugong yung pagkalas nga ni itong Congressman Kiko Barsaga. And nag-post dito si Kiko Barsaga. Actually nasa alay ito dati nila Martin Romualdez kasamahan nila. Sabi niya dito sa kanyang post, 2 dekadang hindi bumabaha sa Dasma tapos ngayon binabaha na tayo pagkatapos maging district taker ni Martin Romualdez. Ano opinion mo dito? Opinion ko dyan, may katotohanan din. Ang opinion ko dyan, kaya niya sinasabi yan dahil itong si Barsaga, congressman yan, no? Yes. Congressman Barsaga, naawa siya sa ating bayang Pilipinas. Nalugbok na sa kahirapan at inaano na tayo, nilulubog na tayo sa tubig baha. Siyempre, yan, mga yan, meron hindi naman lahat kasi masasamang politiko eh. May politikong may puso, damdamin para sa bayan. Siguro na consensus siya, naiisip niya, kailangan magsalita ako na talagang may ugat dito. Yung tinutuntun natin ngayon. Kaya nakapagpayag siya ng ganun. Ang pagkakalam ko nga, magkaibigan yung dalawang yan eh. O magkaalyado. O bakit ngayon parang tila inaano niya na, pinupunan niya na si Speaker Martin Romualdez. Siguro nga dahil alam niya ang katotohanan at ipinapahayag niya ngayon para naman magkaroon ng hustisya itong mga nawawalang pondo at malaman kung sino talaga responsable dito. Yun ang concern ni Congressman Barsaga. At salamat sa iyo, Congressman, at sa pagmamalasakit mo. Thank you. At may lumabas din na balita kahapon na sinabi ni BBM. Ang sinabi ni BBM kahapon, duda siya sa pagkadawit ni Romualdez sa mga anomalya sa flood control. I mean, pinagdududahan niya yung mga nabanggit ni Diskaya. Natural. Pagdududahan niya. Kasi kamag-anak niya yan eh. Pangalawa, sinasabi ko na nga may connivance na dyan. Dapat nga hindi na siya actually dapat hindi nagkokomento ang Pangulo dyan eh. Kasi bias eh, tignan mo yung pronouncement niya. One side. Pinagdududahan niya. Ibig sabihin, talagang walang credibility si Diskaya. Ang tanong, ano motibo ni Diskaya para sabihin at banggitin si Martin Romualdez? Ano? Di ba delikado yun? Pero one for all for one, ginawa niya. Ba't mo pagdududahan? Dapat nga mas ang gawin mong, ang maging reaksyon niya. Uy, insan, anong ginawa mo? Ba't ganyan? Tanga imbestigahan ka namin. Dapat nga, ganun eh. I-justify ko kung may nalalaman ka, kulong. Kung wala, di free. Ba't kailangan mo itipensa? Para siya nagiging abogado ni Martin Romualdez. Matatalino na po ang mga mamamayang Pilipino. Ang mga mamamayang Pilipino, gising na sa usaping politika. At yung ginagawa nyo, wala na kayong ginagawang serbisyo sa publiko. Puro pamumulitika na lang. Politika. Wala nang public service. Nauubos ang mga oras nyo sa pamumulitika. Tama na yan. Kawawa ang bayang Pilipinas. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Kahapon din sir, may lumabas na balita. Pero bago ito,
laging sinasabi kasi ni Attorney Claire Castro na di umano ang ating bansa ngayon ay umuunlad ang ekonomiya ng ating bansa, and patuloy nga daw na talagang mas umaangat pa, and nababawasan daw yung bilang ng mga taong mahihirap. Pero kahapon lamang, ito po yung balita, pinahinto ni South Korean President Lee ang 28.8 billion proyekto sa Pilipinas dahil sa mga alalahanin sa korupsyon. Iniutos ni South Korean President Lee ang agarang pagpapatigil sa implementasyon ng isang 700 billion won o humigit kumulang 28.8 billion proyekto dahil sa mga panganib ng hindi magandang pamamahala at korupsyon. Ano yung ano mo doon? Talagang kahit sinong foreign investor aatras. Kasi ang isang bansa na sobra-sobra sa pamumulitika at sobra-sobra sa korupsyon, walang magtitiwalang bansa sa atin na magpautang. Lahat yan ay matatakot. Kasi paano mo mababayaran? Ito yung mismong pera ninyo. Hindi pera namin, pera ninyo, ninanakaw nyo. Di mas mo itong pera namin na ipapautang sa inyo. Ito yung mismong pondo nyo nga, sariling pera ng bansang Pilipinas. Philippine funds, local funds, pera ng Pilipinas, ninanakaw nyo. Mas mo itong ipapautang namin sa inyo, saan mapupunta to? Hindi ito mapupunta sa isang tamang negosyo o isang tamang proyekto. Ito ay mapupunta sa mga bulsa nyo, kaya hindi namin ipapautang. Yan yung tinatawag na nawalan ng tiwala. Kasi ang isang bansa na walang peace and order, more in politics, more in corruption, walang bansang magtitiwala sa atin. Isipin mo, halos araw-araw nakikita sa media, nagbabangayan tungkol sa pondo ng bayan. Naghahanapan ng pera at nakita nila na ang bansa natin lumulutang na sa baha. Sino magpapautang? Kahit ako, isang presidente ng isang mayamang bansa, kahit gusto kitang tulungan, nakikita ko yung mga kababayan mo nga, nilulunod mo sa baha Ba't kita tutulungan? Pag tinulungan kita, di parang na lang kinonsinti kita sa ginagawa mo dahil yung pera nga ng pondo ninyo, mayaman naman sana kayo Yung kaso kinukurakot nyo. Ngayon, nauubos na yung pondo nyo, kukuha kayo sa amin, hihiram kayo sa amin. Actually, our government funds now is bankrupt. That is reality. Bankrupt na tayo. Wala na. Lubog na ang Pilipinas sa utang. Dahil sa sobrang pangungurakot at sobrang pamumulitika. 3 taon na, puro politika. Wala tayong nakitang development. Anong development nakita nyo? Meron ba? Wala. Meron ba kayo nakita mga proyekto na nagpaunlad sa ating kabuhayan? Wala. Ang peace and order natin, payapa ba? Wala bang nawawalang mga bata? Walang nire-rape na babae? Walang kinikidnap? Walang nasasamantalang mga mahihirap na mamayang Pilipino? Ang peace and order natin, very weak. Sinong bansa magtitiwala sa atin? Hindi lang ang Korea ang mag-withdraw ng pautang. Hindi lang sila. Maraming mag-withdrawhan at hindi na magpapautang sa atin. Dahil tayo mismo sa sariling bansa natin, napakagulo. At tayo, nagkaagulo dahil sa politika. Habang ang ibang bansa, patuloy din ang pag-unlad ng ekonomiya nila, tayo naman patuloy sa pamumulitika. Actually, mayaman sana ang bansa natin. Ang problema natin sa bansa natin, puro kurakot karamihan. Iilan-ilan lang ang politiko na may political will. Iilan-ilan lang ang mga politiko na tapat sa kanilang sinumpaang trabaho o mandato. Iilan-ilan lang ang mga politikong may takot sa Diyos. Meron pa nga dyan, pastor pero nangunguna sa pangungurakot. Sige nga, malapit sa Diyos yun, pastor yun. Pero bakit nangungurakot? Sabihin ko, sino? Si Abante. Diba? Si Congressman Abante may bulletproof car. Magkano ang halaga niyan? Bakit ka bibili niyan? Samantalang ang daming nagugutom sa Maynila. Ang daming street children. Ang daming rugby boy. Ang daming solvent boy. Bakit hindi mo tulungan yan? Iahon mo sila mula doon sa bisyo. Dahil ang laki ng milyon-milyon mo. Binili mo lang ng bulletproof car. Tapos yung Abante na yan, hindi naman talaga inalal yan. Inano ng Comelec yan. Sipin nyo yun? Hindi inalal, naging congressman uli. Grabe. Wala.
Ngayon, sir, by the way, birthday mo din pala ngayon, no? And happy birthday sa ating mga kababayan. Thank you, Brad. Happy birthday dito kay Kuya Ferdinand. And, yes po. And birthday ngayon ni Kuya Ferdinand, ni Sir Ferdinand, and birthday din ni Ferdinand Edralin Emmanuel Marcos. Birthday din pala ni Marcos Yung tatay. Ngayon, sa darating na 13, birthday ni Pangulong BBM. Okay, may tanong ako sa iyo kasi meron ditong may pahayag si BBM kahapon. Hindi kahapon, September 9. Ang sinabi niya dito kasi nung tinanong sa ng media kung ano yung kanyang wish nung sa birthday niya. Ang sinabi niya, sagot niya, hindi naman nagbabago yung birthday wish ko. Mula noong simula hanggang ngayon na naging pangulo ako. Maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Ano yung opinion mo doon sa kanyang naging birthday wish niya daw sa kanyang birthday? Alam mo, diyan lang tumumpak si Pangulong BBM. Tumpak yung sinabi niya. Hindi nagbabago ang kanyang birthday wish. Alam mo bakit? Hindi nagbabago? Kasi wala namang pagbabago eh. May nabago ba? Wala. Kaya hindi talaga mababago ang birthday wish niya. Ang galing, no? Di ba? Talas natin, no? Isipin mo, hindi naman talas natin, no? Isipin mo, hindi naman nagbabago ang aking birthday wish. Yung pa rin mula noon. O tama naman. Bakit? May nabago ba? Kasi mababago lang ang birthday wish mo kung napulpil. Eng! Di ba? Pag napulpil ang yung birthday wish nung itong taon 2021 at nabago ang yung birthday wish napulpil, natural sa susunod na taon bago na naman. Hindi na babago, consistent. Yun pa rin ang wish ko. Yun pa rin ang wish ko kasi wala nang pagbabago. Tama mali? Get or no get? Diba? Talas natin, no? Walang pagbabago pero proud siyang sinabi yun. Pero huli ka, Balbon. Wala talagang pagbabago kasi nga, hindi naman tayo nagkakaroon ng pagbabago. Woo! Grabe. Galing. Ganda ng tanong mo. Okay. Balikan natin ang naging pahayag ni Vice President Sara. Okay. Si Lord nagsasabi niyan. Balikan natin yung sinabi ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Ang sinabi niya na yung may hawak ng pundo ng Pilipinas ay si Martin at saka si Kulang. Ano yung opinion mo doon? Na mukhang nagkakatugma-tugma sa ngayon. Ibig sabihin, sila ang may control. Pag gusto nilang magbigay ng malaking pondo na ang kalahati mapupunta sa kanilang mga bulsa, pwedeng mangyari yun. Kasi sila ang may control. Katulad ng pondo niya, di ba, binawasan yung pondo niya. Ang may control nun, 2 tao lang. Yung 2 taong nabanggit ni Ma'am VP Sara Duterte. Kaya dyan, tumutugma-tugma ngayon na itong mga anomalya na related sa DPWH Flood Control Ghost Project, may kaugnayan yung 2 nabanggit ni Contractor Diskaya. Consistent. Ibig sabihin, accurate. Kaya no need na pagdudaan Hindi mo dapat pagdudaan. Ang dapat na gawin mo, i-justified mo. Patunayan mo you are innocent for the crimes committed. Ngayon, kung hindi mo kayang patunayan, on the way ang investigation. Ang tanong, bakit pinagpapalitan si Senator Marcoleta sa chairman ng Blue Committee Ribbon? Bakit pinalitan ang Senate President na si Attorney Senator Chis Escudero? What is the meaning of that? What is the color of that? Samantalang ang ganda ng investigasyon. Lumilinaw na, nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng justisya ang mga mamamayang Pilipino na naapektuhan ng sobrang pagba dahil sa nawawalang pondo ng DPWH Flood Control Ghost Project. Tapos bigla mong tatanggalin yung mga yan. Sila ang nag-iimbestiga. Tapos ngayon, ito pa, gagawa ka pa ng independent body o independent panel for investigation. Bakit? For what purpose? 2 mag-iimbestiga, Senate, tsaka ikaw, yung independent? Sino ang legitimate dyan? Sino paniniwalaan ng tao dyan? Parehas naman manipulasyon yan. Parehas manipulado. Manipulado na yan Ako hindi na nga ako nanonood dyan, bro Sorry to say. Hindi na ako nanonood ng Senate hearing na yun. Mula nung tinanggal nila si Senator Chis Escudero at saka si Senator Marcoleta na very competent for their investigation, I'm not interested anymore. Because I feel that is something wrong. I feel that is moro-moro. I feel that is manipulated. So, why I
bakit ako mananatiling manood? No needed to watch that bullshit investigation. O sir, patungkol naman dito sa tanong ko lang ito ang kumbaga, kasi ngayon marami na yung kumakasan ng mga assembly, no? Pagtitipon-tipon. No. Ano yung panawagan mo sa lahat ng mga kasama natin? Actually, hindi lang naman ito usaping Duterte. Sa lahat ng ating mga kababayan na makapanood ng video natin. Panawagan mo sa mga nangyayari. Ang panawagan ko, yan ay karapatan ng bawat isa. Ngayon, bilang karapatan ng mamamayang Pilipino na mag-expose o magpahayag ng ating mga saloobin o sentimento, dapat dito magkaroon ng pagkakaisa. Pagkakaisa ng bawat organisasyon na may pagmamahal at malasakit sa ating bayan. Dapat tayo mismong mga leader o tayo mismong mga merong organisasyon na kinaaniban, sana mag-usap-usap at magkaisa, magkasundo-sundo sa isang objectives, sa isang goal. Ano ba ang goal natin? Di ba magkaroon ng isang tunay na reforma sa bansang Pilipinas? Magkaroon ng hustisya, itong nagaganap na sobrang korupsyon, dapat matigil na. Ngayon, kung yun ang ating goal, kung yun ang ating objectives, dapat lahat tayo mag-usap-usap at magkaisa. At dapat, kung ano ang suggestion o ano man ang proposal ng bawat isa, pagkakasunduan ng lahat. Hindi pwedeng one decision making. Dapat, one decision making, okay. But, lahat ng leader, lahat ng mga involved na gusto ng isang reforma sa bansang Pilipinas, magkasundo-sundo, alisin muna yung pag-alitan, alisin muna yung hindi pagkakaintindihan, dahil ito hindi na ito usapin ng politika eh. Usapin na ito ng kalagayan ng ating bansa at ng mamamayan nito. Isang tabi muna natin ang politika. Dahil ang politika nandyan lang yan. Pero tayong mga mamamayang Pilipino, unti-unti na tayong sinasakal sa kahirapan. Unti-unti na tayong nilulubog sa kumunoy ng kahirapan. Unti-unti na tayong nilulubog sa kumunoy ng baha o tubig baha. Kaya panawagan ko sa lahat ng mga mamayang Pilipino, may organisasyon man o wala, magmalasakitan tayo at magkaisa. Natutulan ang sobrang korupsyon sa ating bansa. Huwag na natin hintayin magaya pa tayo sa Indonesia. Huwag na natin hintayin magaya pa tayo sa Nepal. Dahil pag dumating tayo sa ganung punto, kawawa ang next generation. Masasakripisyo ang kinabukasan ng ating mga salindahi. At sana itong mga politiko naman, sana naman tigilan nyo na ang sobrang pangungurakot. Tigilan nyo na rin ang pamumulitika na sobra. Isipin nyo naman ang kinabukasan at kapakanan ng ating bayang Pilipinas at ng mga mamayan nito. Paunlarin nyo ang bansa natin. Mayaman sana ang Pilipinas. Kaya lang, lumulubog tayo at nawawalan tayo ng proper development dahil nga sa sobrang pangungurakot. Okay, sir, maaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang affidavit, no? Hindi, yung request na magbibigay sana sa kanya ng proteksyon. May sinabi kasi sa kahapon si Tito Soto, ang sinabi niya, may suspect sa kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. What your opinion about that? Paano inedit? Naka-live. Paano inedit? Anong editing? Tsaka bakit kailangan nilang ganun? Bakit kailangan parang binabasag nila yung genuinity na under oath yan eh. Under oath yan ha, for your information, Tito Soto. Under oath yan, sinumpaan yan, tinaasan ng kamay. Paano mo masasabing edit? Eh binibigyan nyo naman ng depensa yung nililihis nyo yung investigasyon eh. Binuo ni Senator Marcoleta ang magandang investigasyon, binabasag nyo. Kaya nga sabi ko talagang manipulado na to eh. Ba't kailangan yung questionin yung inedit or what? Pinatatagal nyo yung investigasyon, iimbestigahan nyo pa ngayon kung inedit na o hindi. Eh under oath yan. Eh di para pala kayong mga tanga nung nagsumpayan ng gano'n tapos sasabihin nyo inedit, eh kayo rin naman ang nasa loob. Mga gokbu.